Isang araw, pumunta ako sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng suka. Pabili po ng suka. Anong suka ang gusto mo? Nasyak ako. Walang ibinilin sa akin si nanay na brand ng suka. Ano kayang pipiliin ko? Tanong ako ulit. Magkano po ba ang presyo ng suka ngayon? Nen, may 20 pesos, 15 pesos, 50 pesos, at 32.50. Anong gusto mo dyan? May mahal at murang suka. Ano kayang pipiliin ko? Pero bigla akong naisip, hindi naman ito madidistinguish kung anong brand ang ginamit kapag inaihalo na ang suka sa paksiw eh. Hindi ka mahala na lang kaya ang bilin ko. Pagka uwi ko sa bahay, dala ko na ang sukang nabili ko. Pinaluto ko na agad kay nanay ang paborito kong ulam, ang paksiw. Yay! Tanghalian na! Kainan na! Busog na ako. Pero gusto ko pang kumain ng paksiw. Hindi ko na kaya, baka sumakit ng tiyan ko sa kabusugan. Aha! Alam ko na. Mamayang gabi, ito na lang ulit ang uulamin ko. Yay! Paksiw ulit! Sarap talaga nito. The best! Bukas ulit. Paksiw pa rin ang ulam ko. Pero, bigla akong nagsawa sa lasa ng paksiw nung kain ko ng hapunan. Parang ayoko nang kainin yun. Biglang pumasok sa isip ko ang lesson namin dati sa microeconomics, ang diminishing marginal utility. Ganon-ganon ang nangyari sa akin sa pagkain ko ng sunod-sunod na paksiw. Nakakasawa kapag sobra na. Oras na upang magpahinga. Kaya pumasok na ako sa aking kwarto. Sa ganitong oras kasi ako madalas nag-iisip ng mga pangarap ko eh. Bilang isang estudyante ng BS Entrepreneurship, balang araw, gusto ko magtayo ng sarili kong business. Pero syempre, dapat ang objective ko ay kumita. Paano nga ba ako kikita? Aha! Naalala ko ang formulang ito. Hindi ko ito makakalimutan dahil nasa business course ako at ilang ulit na itong nababanggit sa mga major subjects namin. Ang ibig sabihin niyan, para makuha ang profit, dapat isubtract ang lahat ng nagastos sa napagbentahan ng produkto. Siyempre, dapat kong tandaan yan para ma-meet ko ang objective ng halos lahat ng firms na to make profit. Para saan pa at nagtayo ako ng business kung hindi naman ako kikita, di ba? Okay, inaantok na ako, tulugan na. Kinabukasan, pagising ko, inayos ko ang mga sapatos namin. Nakita ko ang kaisa-isa kong rubber shoes na sira, kaya naisip kong pumunta sa mall. Nag-ikot-ikot, sukat-sukat ng mga sapatos sa department store. At may nagustuhan ako. Pero pagkatingin ko sa presyo, nagulat ako. Ginto! Humanap na lang ulit ako ng ibang sapatos na kaya ng budget ko. At may nakita naman ako na pansamantagal ko nang gagamitin kaya binili ko na. Sabi ko na lang sa sarili ko, bibilin ko yung gusto kong sapatos kapag may mas malaki na akong budget. Pagka uwi ko sa bahay, dumiretso agad ako sa kwarto. Nakakapagod ang pag-iikot sa mall. Pero dumungo muna ako sandali sa bintana upang magmuni-muni. Napag-isip-isip ko kasi nung mga nakaraang araw. Ang nangyayari sa akin, parang yung mga pinag-aralan namin sa microeconomics. Kaya, totoo pa yung nauugnay siya talaga sa tunay na buhay. Kasi dati, akala ko wala lang talaga eh. Kaya dapat, hindi pala dapat baliwalain ang